Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Ngayon po ang ikalawang araw ng ating Paschal Triduum or Easter Triduum. Nang tawag po sa ating pagdiriwang ngayon, Good Friday of the Lord's Passion. Sa buhay po natin, tayo nating inaalala yung mga pighati natin sa buhay, yung mga naging kirot ng buhay natin, yung mga pasakit ng buhay natin, yung mga pighati ng buhay natin, yung mga hapis natin, yung mga pagkakataon na tila gumuho yung buhay natin. O kaya naman ayaw natin maalala yung nakakalungkot na pagkawalan ng minamahal natin sa buhay. We do not want remembering something that causes pain, that causes suffer emotionally, psychologically. We do not like remembering these things. Pero po sa ating ngayong ikalawang araw ng Easter Triduum or Paschal Triduum, inaalala natin yung pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoon. At bakit natin inaalala ito at tinatawag pa nating Good Friday? What is good in a Good Friday when Jesus, our Savior, someone close to our heart, ended up a tragic death on the cross? Why do we call it good? We call it good because it was Jesus who died in exchange of us who should be punished for our sins. It is called good because His tragic and the dramatic death of Jesus has led Him to the glorious resurrection of our Lord. And this is the good news that we are remembering, that we are celebrating, that we are making present, that we are memorializing today. Kaya po inaalala natin itoong pagsasakripisyo ng ating Panginoon na sana tayo ang nandoon, pero siya ang umako ng lahat para sa atin, para tayo lang ay mabigyan ng bagong pagkakataon, ng bagong buhay. And why are we so attracted to this image of God suffering and who died on the cross? We are attracted to this image of God, though in reality we do not like pain, we do not like suffering, we do not like remembering our painful and lowest moment of our life, because the image of God's suffering and who died on the cross gives us the inspiration and courage to move forward into our life. This image of God gives us hope that we are not alone in our suffering, in our pains, in our life. Kaya po, we are magnetized by this image kasi alam natin may Diyos na nakakaunawa sa atin, may Diyos na nauna nang nakaranas ng lahat ng hirap, pasakit ng buhay natin, kaya naiintindihan niya tayo at sasamahan niya tayo. Kaya huwag tayong maging duwag na ipagpatuloy ang buhay, na minsan sasabihin natin pagod na tayo, sawang-sawa na tayo, na para bang ang buhay ay wala ng patutunguhan. Na natin kakalimutan, meron na po tayong Diyos na unang nakaranas ng lahat ng ating pinagdaraanan, ng lahat ng ating mga binubuhat sa buhay. Yung Diyos na to, alam na alam niya kung anong pinagdaraanan natin. At Kanya ngayon pinapahayag sa Kanyang imaheng nakapako sa krus, na ganito tayo kamahal ng Diyos, ganito tayo inunawa ng Diyos,
At ganito ang kayang gawin ng Diyos para lamang samahan tayo at iparamdam kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya sana po sa araw na ito, habang pinagmamasdan natin muli ang ating Panginoon na dumadanas ng napakaraming hirap psychologically, emotionally, and physically, hanggang sa pamasan natin na unti-unti siyang nawalan ng hininga sa krus. Nawa ang bukong tanging lumabas sa ating mga puso ngayon ay ang magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat na siya ang dumanas ng lahat ng ito, ang siya ang nag-sakripisyo para sa atin. And so, the only thing that we can give to God, who suffered and died for us, is our gratitude. Pangalawa po, sana sa araw na ito, habang pinagmamasdan natin si Jesus na nagpapakasakit at mamamatay sa krus, atin pong makita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ating maramdaman at maranasan mo rin na sa Diyos, kamahal-mahal pa rin tayo, mahalaga tayo sa Diyos. At sana po ang ating igaganti lamang sa Diyos na pag-ibig na nakapako sa krus ay ang masabi din natin, sobra ka naman magmahal, Lord. At dahil sobrang magmahal ang Lord, nawa maipaalala sa atin, Lord, na sobrang pagmamahal mo, tinuruan mo din akong magmahal ng todo-todo. Tinuruan mo din akong mahalin ka. Tinuruan mo akong magmahal ng buong buo, hindi lamang sa iyo, maski sa aking kapwa-tao. Sa araw na to, habang pinagmamasan natin si Jesus, nagpapakasakit at mamamatay sa krus, sana ma-ignite, magliyab muli ang ating pananampalataya sa Diyos na paulit-ulit nating ipinapako sa krus, paulit-ulit natin ipinagkakanulo sa ating mga ambisyon, sa ating mga kagustuhan, sa ating mga pagnanais na material, makamundong buhay. Sana po sa araw na ito, mas lumalim at magliyab ang pananampalataya natin sa Diyos na siya talagang pinakamahalaga, na siya dapat nating niyayakap sa buhay natin. Today we embrace Jesus who died or suffered and died on the cross. We embrace this good news of the supreme good who was crucified on the cross. Not for someone else, not for the little few, but for all of us. Sana po tayo ay magdiwang na mayroong pananampalataya, papasalamat, at ang mahalin ng lubos-lubos, sobra-sobra din ang Diyos. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.